Pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay ng salita ng Diyos. Mula po sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Ganito po ang sabi, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Ganito po sa Pinoy version, ang sabi po, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na umini kayo sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa isip at nararamdaman nyo kasi nakipag-isa kayo kay Kristo. Malinaw na malinaw po na sinabi ni Pablo sa mga taga-Philippians na huwag mag-alala. Kasi itong verse na ito ay antidote o solution sa mga stress at anxiety. Lalong-lalo na ngayon, ang mundo ay punong-puno ng uncertainty, ang daming gera, ang daming paggutom, ang daming mga nag-aaway sa politics at kung ano-ano pa sa mga paligid natin. At grabe napaka-easy na ma-overwhelm tayo sa pressure ng buhay. Pero si Pablo po, no, at paano natin to mai-relate sa buhay natin? Si Pablo po, in-encourage niya yung mga taga-Pilipos na huwag silang mag-alala sa kahit anong bagay. At ang gawin nila ay manalangin sila sa Panginoon sa lahat ng kanilang mga concern at ibigay nila ito. Sabi nga, the more you pray, di ba, the more you worry less. And hindi lang mag-pray pero magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga, ang puso na punong-puno ng pasasalamat, yung problema mo na shift into God at nawawala yung focus natin dun sa problema. Instead, lalo pa tayo nagpapasalamat sa Panginoon. When we remember His faithfulness and goodness, or our worries become smaller comparison to the greatness of God. Sabihin, lumiliit yung problema kapag nakikita mo yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. At ang pangako ni Lord na ibibigay niya yung kapayapaan na sa isipan natin. Kaya yung peace is not about defending our circumstances, but found in knowing that God is in control, that He is with us in every situation. Dapat maintindihan natin yung peace ni Lord, hindi dependent sa problema lang natin, but they found pag nakilala pa natin na ang Panginoon ang siyang nagko-control ng mga bagay. At lalong-lalo na sa buhay natin. At hindi niya tayo iwan sa lahat ng nararanasan nating situation. So when we choose to pray with thanksgiving and trust God's provision, yung kapayapaan sa isip at sa puso natin at yung peace na binigay ni Lord ang magsiserve sa atin bilang shield, bilang protection sa lahat ng anxiety, sa lahat ng mag-aalis ng joy sa puso at isip natin. In Christ Jesus, we are given not just comfort but assurance that God will always be present to guide and support us. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. Tulungan mo po kami i-surrender lahat ng mga anxiety namin, lahat ng mga stress namin na nararanasan namin ngayon. At alam ko po, Panginoon, naririnig mo kami at alam ko, we care for us. Lord, punuin mo ang puso namin ng pasasalamat sa iyong presensya, Panginoon. Na ang inyong kapayapaan ang mag-iingat sa aming puso at isipan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa perfect timing at perfect plan mo sa aming buhay. At makasumpong kami ng kapahingahan sa pag-ibig at presensya. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Magandang araw po at pinagpalang araw po sa ating lahat. God bless everyone.